Ano ang sikreto para manalo ng malaki sa buhay? What do you think is the secret to win big in life? Simple lang po. Mag-umpisa ka ng maliit. Start small, start simple. Because I want you to remember, my dear friends, that tiny wins will lead you to your big victory. Kung gusto mong makuha ang 100%, kailangan kang mag-umpisa sa 1%. Bago mo pangarapin yung napakalaki, ang tanong, nag-umpisa ka ba sa maliit? Kung gusto mong malinis ang buong bahay, kailangan mong umpisahan sa kama mo. Di po ba? Kung gusto mong matapos lahat ng hinuhugasan mo, mag-umpisa ka sa isang platito. Kung tinatamad ka na maligo, edi maghugas ka muna ng paa, kamay o mukha mo. We must always look at the things that we can immediately do. And the small things in life can give us a sense of satisfaction and joy. When you can do the small things in your life, see, it will give you great joy. Huwag mong sasayangin yung lakas mo dun sa hindi mo kaya. Dahil pag sinubukan mong kagatin ang hindi mo makagat-kagat, mangangawit ka, masisira ang panga mo. Di po ba? Kaya napakarami sa atin ang nalulungkot, nadidepress. Bakit? Agad sinusubukan yung malaki, yung marami, yung hindi naman talaga kaya ng kanilang kakayahan. Start small and someday you will win big in life. Dahil mas mabuti na ang 1% kesa sa 0%. Di po ba? Kahit na 1% yan, sabihin mo, at least hindi ka betlog. At least meron ka pa rin nagawa. Kahit na maliit, kahit na katiting. At yan po ang sinasabi ng ating Panginoon sa atin. That the kingdom of God, tignan niyo po, kaharian ng Diyos. It is big, it is massive. How does it start? Like a mustard seed, maliit. Kahit na maliit yan, bigyan mo ng panahon. Lalaki at pagtubo, pag namunga, sabi niya, lahat ng mga hayop dyan titira. Our salvation, my dear friends, starts small. Huwag mong mamaliitin ang mga maliliit na pwede mong gawin. God loves small things. Bakit gusto ng Diyos ang mga maliliit na bagay sa ating buhay? Kasi diyan niya pwedeng ipakita ang kanyang kapangyarihan. Kahit na maliit yan, yan ang ginagamit ng Diyos para magpakita ng milagro. Kaya nga matuwa ka. Kailangan na maging masaya ka. Kahit na kakaunti ang nasa iyo, pera man yan, lupa man yan, lakas mo, alay mo sa Diyos. Papalakihin yan ng Diyos. Ang dami sa atin, nabibigo. Bakit? Kasi agad pinipilit, ninanais, pinapangarap, agad malaki. Tingnan niyo po, gusto agad malaking pera. Nakarinig lang ng business, mag-invest ka dito. Nakita kasi patong-patong yung pera dun sa lamesa. Wow! Naisip, gusto ko din nun. Pinakita yung sasakyan. Binigay mo yung pera mo sa amin, magkakaroon ganin ng ganyan na sasakyan. No? Sports car. Wow! Pero tingnan niyo po kung ano nangyari. Binigay yung pera, pala. Wala naman mabilisan sa buhay. Pag mamadaliin mo, padali din mawawala sa iyo. Di po ba? Yung iba natalo sa eleksyon. Bakit? Kasi gusto agad kapitan Hindi man maumpisahan na magkagawad man lang? Wala naman pong masama sa pangarap. Di po ba? Pero mas maganda kung gusto mo na makamtan mo yung pangarap na yon, paunti-unti. Dahil kahit na paunti-unti, sigurado ka dyan. May kasabihan nga po sa pamamaril, aim small, miss small. Tandaan niyo po yon. Aim small, miss small. Bakit nagmimintis ka? Kasi ang laki-laki ng tinitignan mo Hindi mo mabulsay. Hindi mo talaga makuha. But aim small, miss small. Huwag kang mag-alala. Kahit na maliit yan, kung nagtitiwala ka sa Diyos, iaalay mo sa Diyos, papalakihin niya. Kaya nga, gusto mong magkaroon ng malaking business? Umpisan mo muna, dyan sa bahay niyo. Huwag kang magre-renta agad na malaking lugar. Huwag kang agad bibili na maraming gamit.
Umpisahan mo muna sa online selling. Di po ba? Umpisahan mo muna sa maliit na puhunan. Huwag ka munang mangungutang ng mangungutang dahil hindi mo pa naman sinubukan. Aim small, miss small. Yung malaking utang, matatapos din yan. Paano? Hindi pa unti-unti. Yung mga iba kaya hindi makatulog dahil iniisip milyon-milyon yung utang. Kung ano yung kaya mong bayaran, yun muna. Kung kaya mo lang 100, 500, pwede na yun. Huwag mong papatayin yung sarili mo doon sa hindi mo kayang gawin. Di po ba? Kahit na gaano pa kalaki yung away nyo, pero kung pagsusumikapan nyo araw-araw, you will try to forgive each other, be patient with each other, reconcile. Paunti-unti. Huwag mong bibilisan. Kung maniniwala ka sa Diyos, tutulungan ka niya. Ano yung 1% na pwede mong gawin ngayon? Doon ka muna. Pinibigyan ka ng lakas ng Diyos para makamtan mo, para magawa mo yung dapat mong gawin. Yung hindi mo kaya, hayaan mo siya. Allow God to do the heavy lifting. Remember, you are not God. Hindi tayo ang Diyos. Binigyan tayo ng buhay ng Diyos. Buhayin mo ang buhay na ito doon sa kaya mo. Pero doon sa hindi mo kaya, hayaan mo siya. Dahil siya din naman ang nagpapatubo. Siya din naman ang nagpapaulan ng grasya. Kahit 1% lang, yun muna yung iyong gawin. Iwasan mo naman yung 0%. Di po ba? Yun yung nakakalungkot. Dahil yung mga iba sa atin, sumuko na. Kahit yung 1% na alam nila na pwede nilang gawin, umaayaw na. Diyan nalulungkot ang Diyos. Kung sa kakaunti, sa maliit, meron kang magagawa, gawin mo. Alay mo sa Diyos, pabasbas mo sa Diyos, magkakaroon ng milagro. Pero wag na wag kang susuko.